So ngayon pong oras na ito, nais kong i-share yung isinare ko po sa kanila kanina. Ito po yung tema nila kanina na binigay po sa akin. Makikita po ang ating text sa Hosea chapter 10 verse number 12. I hope and pray maging blessing po sa atin ito. Tumayo po tayong lahat, Hosea chapter 10 verse number 12. Naalala ko po itong text na ito. Nung young people pa po ako, hindi ko maalala kung summer camp yun. Pero nung panahon po na yon, ang naging theme verse na ginamit po sa isang 5-day camp ay ito pong Hosea chapter 10 verse number 12. Napakagandang talata at naglalaman ng napakagandang aral at nawa mangusap sa atin, maging blessing po sa atin. Hosea chapter 10 verse number 12. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, begin. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming banal, mag-usap ka po sa amin. Gamitin mo po ang mga salita mong ito para kami po'y matuto, makita namin ang aming mga sarili. Sa aming katatayuan at kalalagayan sa iyong harapan. Huwag po kaming masiyahan, Panginoon, sa tagal na kami ay mananampalataya. Na kami po, Panginoon, every Sunday ay sanay na pumupunta ng church. Huwag po kaming masayahan, Panginoon, na meron po kami mga ministries na kinabibilangan. Kundi, Panginoon, ito pong paalala mong ito, itong mga salita mong ito sa pamamagitan ni Prophet Hosea ay mangusap sa puso namin para magpakita at magpaalala sa amin, Lord, na ang pinakamahalaga sa amin ay yung kalalagayan at katatayuan ng aming mga puso sa iyong harapan. Huwag kaming masanay na naglilingkod na malayo ang puso. Kaming masanay na uma-attend ng church for the sake of attending the church. Kundi magawa namin ang mga bagay na tama, nararapat, kalooban mo, dahil ang puso po namin, Lord, ay tama, nagmamahal sa iyo, at nararamdaman namin at naiintindihan namin ang dahilan kung bakit namin ginagawa. Mangusap ka po sa amin, Lord. Basagin mo ang aming mga puso. Katagpuin mo po kami. Kung meron man po sa aming kalagitnaan ng nangangailangan, Panginoon, ng pagkilos, ikaw pong nakakabatid ng aming spiritual condition, katagpuin mo po ang ang bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, pinamagatan po nating break up your fallow ground. Break up your fallow ground. Yung fallow ground, ito po yung tumutukoy po ito sa isang matigas na lupa. Bungkalin. Yun po yung ginamit sa wikang Tagalog. Bungkalin mo ang matigas na lupa. So ito po ay napakagandang paalaala. Bagaman ang tinutukoy po dito ni Hosea ay hindi po yung sinasabi sa mga Israelita, uy, magtanim kayo. Hindi po yun. Bagaman ang mga Israelita, basically karamihan po sa kanila, mga farmers, magagaling po silang magtanim. Nag-aalaga din po sila ng mga hayop. Ano po? At alam po nila kung ano yung tamang paraan ng pagtatanim. Pero ito pong paalaala na ito at ito pong illustration na ginamit po ni Hosea ay para tukuyin po, mga kaibigan, yung kalalagayan ng puso po nila. Hindi tumutukoy sa literal na lupa ay tigang, kung hindi tumutukoy, mga kaibigan, doon po sa kalalagayan ng kanilang mga puso na matigas na sa harapan ng Panginoon. May mga pagkakataon ang mga propeta, maging ang mga taong ginagamit ng Diyos na mangaral sa mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, maging mga tao ng Panginoon, gumagamit po sila ng mga illustrations. Na maiintindihan ng tao kung ano yung ibig sabihin. Like for example, katulad nun, aanhin mo, at kahit na anong sikap na gawain mo na maglagay ka ng buto, di po ba? Kung tigang naman yung lupa, hindi mabubuhay yung buto. Naiintindihan natin yun eh. Ang hindi naintindihan ng maraming mananampalataya ng mga Israelita during that time, sila mga kaibigan, regularly, tanim sila ng tamang mga kaugalian. Gumagawa sila mga kaibigan ng kanilang mga ginagawa na base sa utos ng Panginoon. Hindi nawala ang kanilang religion, pero ang nawala sa kanila is the relationship with God.
Kaya nung sinabi, break up your fallow ground, para sinasabi ni Hosea sa mga Israelita, ito yung sitwasyon ninyo. Kasi walang kabuluhan kahit meron kayong relihiyon, kahit maging relihiyoso kayo, kahit ginagawa ninyo ito, kahit tumatawag kayo sa Diyos, kahit naniniwala kayo sa Diyos, kahit sinasabi pinagmamalaki ninyo na kayo ay mga anak ni Abraham, pero kapag ang puso naman ninyo malayo sa akin, walang kabuluhan yan. Walang effect. Hindi makatutulong. Ito po kasing si Prophet Hosea, mga kaibigan, na nag-minister doon po sa Northern Kingdom ng Israel. Alam naman po natin yung kwento na nahati po ito after King Solomon. Nahati po ang Kingdom of Jerusalem, dating united, nahati sa North at South. At ito po si Hosea ay inassign ng Panginoon na maging propeta sa Northern Kingdom, na kung saan pinangunahan po ng napakaraming mga hari na hindi mananampalataya ng Diyos. Kaya ito pong sitwasyon, mga kaibigan, na kinalalagyan ng Northern Kingdom during the time of Hosea ay hindi po maganda. Ito po ay nangyari noong 8th century BC. 800 BC. Ano po, yan po yung panahon na si Hosea ay nag-share at nagsabi ng salita ng Panginoon sa mga Israelita. At sa pagkakataon pong ito, makikita po natin at mababasa po natin sa kalalagayan ng mga Israelita na meron pong political instability. Parang sa panahon natin ngayon, unstable ang politika. Di po ba? Nung panahon na yung mga kaibigan, lalong-lalo na sa Northern Kingdom, makakabalita tayo, mga hari, ilang araw lang, bago na naman ang hari. Kasi lahat gusto maging hari, pinapapatay yung hari. Ganun mga kapatid, nung unang panahon, walang katiyakan mga kaibigan kung sino talaga mamumuno kasi lahat power hungry. Puro kapangyarihan. Akala nila ang nagbibigay ng kaayusan, yung ikaw ay maluklok sa posisyon. Na nakalimutan nila mga kaibigan, lahat ng posisyon panandalian lang. Hindi yan magtatagal. At yan ang naging sentro nila, na wala sa mga Israelita, the chosen people of God, na ang maging sentro nila ay walang iba kung hindi ang Diyos. Yung dati Diyos ang pinakasentro, yung kinikilala nila at sinasamba nila, at ginamit sila para maging mabuting patotoo sa mga taong nakapaligid sa kanila, na makilala na merong Diyos ni Abraham, ang tunay na Diyos. Dumating ang pagkakataon, mga kaibigan, nawala ang focus nila, naging focus nila yung kapangyarihan. Ito pong pagkakataong ito, dahilan sa politically unstable, ang mga namumuno, mga hindi naniniwala at walang takot sa Diyos. Ito po yung panahon na napakarami pong mga paglabag sa karapatang pangtao. Ito rin yun. Mga nang-o-oppress na mayayaman, mga nagnanakaw ng mga tao, nag-iisip kung ano yung mga makakabuti sa kanila, kung paano sila makakagain in expense sa magiging kapahamakan naman ng kanilang kapwa. Ito rin yung pagkakataon, mga kaibigan, na ang Israel, the chosen people of God, na minsan ginamit ng Diyos. Pero dumating ang pagkakataon, mga kaibigan, na ang idolatry was widespread. Widespread. Sa kanila nang galing yung utos eh. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At yung Diyos na nagsabi sa kanila, yun yung nag-ingat sa kanila para makarating sa land of Egypt. Pero dumating ang pagkakataon, yung Diyos na nagdala sa kanila at nagpakita ng napakaraming himala, kinalimutan nila at nag-entertain at nagpapasok sila ng ibang mga paniniwala patungkol sa iba't ibang mga Diyos ng iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Ito yung sitwasyon. Kaya maintindihan mo ngayon yung sitwasyon na sinasabi ni Hosea. Tigas ng puso nyo. Break up your fallow ground. Yung akala nyo okay kayo. Akala ninyo tahimik, pero hindi. Yung akala ninyo maganda ang nangyayari sa ekonomiya dahil umuunlad kayo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi okay yan! Yan ang kalalagayan ng buhay ng maraming tao ngayon. Nakakalungkot kasi yung nangyayari sa mga Israelita, nangyayari rin sa panahon natin ngayon. Akala natin dahil okay ang buhay,
Akala natin katulad ng mga Israelita, mga kaibigan, sila ay mga tao na naniniwala sa Diyos na parang tayo rin namang mga mananampalataya. Naniniwala tayo sa Diyos eh. Yung konstumbre nila na iniutos sa kanila ng kanilang mga magulang, na ikip nila, kinikip pa rin nila nung panahon na ito, yung ibang mga Israelita. Pero ang problema, mga kaibigan, ginagawa nila pero ang hindi nila namamalayan at napapansin ng puso nila sa harapan ng Panginoon ay napakalayo at napakatigas na pala. Itong chapter 10, kapag binasa po natin, is a message of judgment. Sinabihan sila, kapag hindi nyo inayos, pag nagpatuloy kayo, the Lord will judge you. The Lord will judge you. Paparusahan kayo ng Panginoon. Alam nyo, ang Diyos mapagbiyaya, ang Diyos mahabagin, ang Diyos is merciful. The reason why we are not consumed, even though na alam natin at kinikilala natin na hindi tayo matapat, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero bakit ganun? Kung totoo ang Diyos, totoo may Diyos, bakit? Ako ang tagal-tagal ko nang gumagawa ng ganito. Ako ang tagal-tagal ko nang malayo sa Diyos, pero bakit okay pa ako? May trabaho pa ako. Hindi. Yung walang nangyayari sa'yo, huwag mong tignan na hindi totoo ang Diyos. Tignan mo na mapagbiyaya lang ang Diyos sa'yo. At huwag nating i-take for granted ang biyaya kasi dadating ang pagkakataon, yung mercy ng Panginoon, kukuhanin sa'yo. You will suffer the consequences of your actions. Pababayaan ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung hatol niya. Bakit? Kasi ang Diyos is a loving God. But let us not forget that our God is not just a loving God, but our God is a holy God. Meron siyang kabanalan na hindi po pwedeng makihalubilo sa kasalanan. Kaya kung tayo man ay nabibigyan ng pagkakataon at ng habag, huwag nating i-take for granted. Kundi katulad mga kaibigan ng panawagan ni Hosea sa mga Israelita, break up your fallow ground. Tigilan ninyo. Huwag niyong baliwalain ang panawagan ng ating Panginoon sapagkat hindi magiging mabuti ang inyong kalalagayan. So ito pong introduction po natin. Ito pong kwento pong itong fallow ground, itong illustration na ito o picture na ito po mga kaibigan ay tumutukoy doon sa puso ng tao. Again, hindi ito literal na ground. The picture of a fallow ground, ito po'y tumutukoy doon sa tinatawag nating calloused heart, hardened heart. Yung puso na matigas, di po ba? At yung puso mga kaibigan na wala ng pakiramdam. Ito yung sitwasyon ng mga Israelita. Nangangaral ang mga propeta, binabaliwan nila. Ang mga propeta pinapatay during the time of Israel, nung panahon po nila. Kasi ayaw nilang nakakapakinig ng pangit Ang gusto nilang napapakinggan yung nagpapaganda sa pakiramdam. Pero huwag kang mangangaral patungkol sa kasalanan. Huwag kang mangangaral huwag mo akong re-rebukein. Lalong-lalo na yung mga nasa katungkulan na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para manglamang ng kapwa. Di ba? Huwag kang mangangaral during that time kasi papapatay ka. At ang daming mga propeta ang namatay at pinatay ng mga Israelita dahil hindi nila nagustuhan ang mensahe na kanilang ipinapangaral. So ito pong fallow ground na ito po yung picture. Ano po yung picture ng fallow ground? Ito po tumutukoy sa puso na matigas, calloused heart, hardened heart. Yan po yung picture ng fallow ground. Matigas na puso. Matigas na puso. At kung meron man pong isang bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon, huwag nating hayaan. Diyos at tayo ang nakakaalam. Hindi ibig sabihin na sa church tayo, okay ang puso natin. Tayo at ang Diyos ang nakakaalam ano yung kalalagayan at estado ng puso natin. Kasi kahit maganda ang nagagawa nating panlabas, pero kapag ang puso natin matigas na at hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon, ating mga kaibigan, huwag kang magpakakampante kasi hindi mabuti yun. Hindi mabuti yan. So the picture of a fallow ground, calloused heart. Letter B, hindi lamang po yung kundi pinakita rin sa atin at nakikita rin natin not only the picture of a fallow ground na tumutukoy talaga sa kalalagayan o kondisyon ng puso, kundi letter B, the problem of a fallow ground. Pastor, basta ang importante, naniniwala ako sa Diyos. Mahalagang may paniniwala sa Diyos.
Pero gusto ko sabihin sa ating mga kaibigan, hindi yung maniniwala lang tayong sa Diyos, kundi yung namumuhay tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. Kasi kung paniniwala lang sa Diyos, mga kapatid, ang dali nun. Pero ang Diyos kasi hindi nalulugod lang sa mga nananampalataya sa Kanya, kundi ang Diyos nalulugod doon sa mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. So ano po yung problem of a fallow ground? Kasi kapag ang puso, which is yung tinutukoy sa fallow ground, ay matigas. Ang problema niyan, ang puso ng tao nagiging compromised. Compromised heart. Yung una, calloused heart. The problem of a fallow ground, yung puso ng tao, mga kaibigan, is compromised. Hindi na natin alam kung ano yung tama at mali. Sa panahon po ngayon, grabe po, hindi mo na alam kung ano tama at mali. Grabe ngayon. Lalong-lalo na sa ibang bansa. Sa Amerika, grabe po ngayon. Mapapanood natin sa US, grabe po. Lahat, anything goes. Tatanggapin na, basta mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. At maraming mga dating mga simbahan na napakahigpit patungkol sa mga aral ng Diyos, patungkol sa kasalanan na ngayon, ating mga kaibigan, wala na. Compromised heart. That's the problem of a fallow ground. Hindi mo na alam kung ginagawa ko ba ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang nangyayari kapag ang puso ng tao is compromised, hindi na nagiging desire yung magpagamit sa Diyos, ang nagiging desire yung gamitin na ang Diyos para sa personal na kagustuhan at magpapaganda ng kanilang pakiramdam. Letter C, the purpose of breaking the fallow ground. Bakit sinabi break up your fallow ground? Kasi mga kaibigan, ang tanging paraan para maiayos ang buhay natin is to cultivate our heart. That's the purpose. Cultivate your heart. Cultivate your heart. Kahit na anong gawain natin, kahit maglinis tayo ng panlabas, kahit sikapin natin maging maayos ang mga bagay na nakapaligid sa atin, kahit gumawa tayo ng mga bagay na tama sa panlabas, pero kapag ang puso natin hindi maayos, hindi natin kinultivate, hindi natin pinalambot, hindi natin binungkal, walang kwenta ang lahat ng gagawain natin. Hindi magiging benefit sa atin, hindi tayo magbe-benefit. Ang pag-attend sa church, darating ang pagkakataon, hindi mo may enjoy. That's the reason why kung bakit maraming mananampalataya, hindi na nag-enjoy sa church. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil problema yung panahon. Hindi dahil problema yung lugar. Hindi dahil mainit. Hindi dahil basa. Hindi dahil malayo. Hindi dahil matagal. Ang totoong problema, puso. Yun lang naman talaga yun. Kasi kahit na ano gawain natin yun ang reality Kahit na ano gawain natin, pero kapag ang puso ang may problema, naku po, walang magiging maganda. Hindi ka kahit kailan magiging masaya. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi ni Hosea, cultivate your heart, break up your fallow ground. Bakit? Kasi doon lang ninyo makikita, doon lang nyo malalaman ang kalooban ng Diyos. Doon nyo mararanasan ang tunay na ibig sabihin ng kasayahan. Gusto nilang sumaya pero maling paraan. Tandaan po natin ito mga mananampalataya, kahit na anong gawain nating paraan para pasayahin ang sarili natin. Pero kapag ang puso natin matigas at hindi maayos at hindi po cultivated, hindi ka magiging masaya. Kahit mabili mo lahat ng gusto mong bilhin, kahit makapunta ka sa lahat ng gusto mong puntahan, makain mo lahat ng pagkain, makuha mo lahat ng mga bagay na gusto mong makamtan sa buhay. Pero kapag ang puso natin na natiling matigas at hindi natin ito pinalambot at pinakultivate sa tulong ng Panginoon, tandaan nyo, hindi nyo ma-appreciate lahat ng bagay. Panandalihan lang lahat ng kaligayahang mararanasan natin sa buhay. That's the purpose, to cultivate our heart. Para sabihin sa atin ng Panginoon ang tunay na problema, the heart of the problem is the problem of the heart. Totoo po The heart of the problem is the problem of the heart. Huwag tayong manisi ng ibang mga problema ng ibang tao. Hindi, ang totoong may problema, puso mo. Kaya sabi ng Panginoon, break it up. Break up the fallow ground. Bungkalin mo ang puso mo na naging matigas. So ito pong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mensahe po ni Hosea.
Kasi mensahe ito ng Panginoon na sinabi through Hosea sa mga Israelita. I hope and pray na itong mensaheng ito, kung ano yung intensyon nito sa mga Israelita, ay maganap din sa buhay ng bawat sa atin. Usapan natin 3 bagay patungkol sa mensahe about the message of Hosea to the nation of Israel. Una, number 1, masasabi natin mga kaibigan that the message of Hosea to the Israelites was an alarming message. Hindi dapat baliwalain. It was an alarming message. Alarming. You know why? Kasi hindi namamalayan ng mga Israelita, all the while iniisip nila, okay lang, magandang nangyayari sa ekonomiya natin, yumayaman ang mga tao. Peaceful ang paligid natin. Ang hindi alam natin mga kaibigan ng mga Israelita, they were in a dangerous condition. Ang hindi nila alam, delikado na ang kanilang kondisyon. Sila po ay nasa estado na sila ay dinadaya na ng kaaway. Alam po niyo, yung dayain tayo ng dyablo, normal yon. Sabi nga, lukuhin ka ng iba, shame on them. Pero alam niyo, pinakamatinding manloloko at matinding kalalagayan ng panloloko kapag ikaw na sa sarili mo ang lumoloko sa sarili mo. Di ba? Kung lukuhin ka ng ibang tao, shame on them. Pero kapag dumating ang pagkakataon na ikaw na nanloloko sa sarili mo, shame on you. Wala ka nang dapat sisihin, ikaw na yon. At ito yung kalalagayan ng mga Israelita, niloloko nila ang kanilang sarili. Ito po yung nakakatakot na kalalagayan eh. Yung iniisip ng mga Israelita, okay tayo, nasa atin ang favor ng Diyos, tahimik, walang kumakalaban sa atin, galing sa ibang lugar. Ang hindi nila alam natin, mga kaibigan, galit na ang Diyos sa kanila. Wala nang lumulusob at wala nang sumasakop at nakikipaggera sa kanila. Pero ang Diyos, malapit na silang hatulan. Hindi na pa nila alam. Hindi nila alam. Kasi nga yung puso nila matigas na eh. Akala nila lumalakad pa rin sila ng okay lang. Bawat araw na lumilipas, okay lang, walang problema. Maganda. Ang hindi nila alam, ang Diyos galit na sa kanila. Parurusahan na sila. Tatanggalin na sila doon sa ipinangako ng Panginoon na magandang kalalagayan sa buhay nila sapagkat nakalimutan nila na ayusin nila at tignan nila ang kondisyon ng kanilang puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Nakakatakot na kalalagayan. Kaya alarming eh. Alam po niyo, marami po sa atin, ating mga kaibigan, huwag natin baliwalain ito kasi alarming to para sa atin. Kung tayo po ay katulad ng mga Israelita na akala natin okay lang, nabubuhay tayo na parang, basta okay lang ako, ano gusto kong gawin natin. Maalarm ka. Kasi pag hindi mo tinanggap yung alarm, para ka lang din sasakyan. Kahit lagyan mo ng gasolina, bumili ka ng bagong gulong, bumili ka ng bagong baterya, klinik mo, binuksan mo yung engine, bumukas, okay. Nilagay mo sa Primera, nag-drive ka, punta ka sa NLEX, binago mo ang gulong, naglagay ka ng full tank, naglagay ka mga kaibigan ng bagong, pinalinis mo ang aircon, pinakarwash mo, ang nakalimutan mo, 10 taon mo na palang hindi pinapa-change oil. Ang ganda ng daan, ang gandahan sa umpisa, ang ganda, nakalabas ka pa ng bango. Ganda, bagong pintura itong sasakyan ko, ang ganda, daming tumitingin, ganda ng kulay, ang kintab. Hindi mo namamalayan, nasa gitna ka ng NLEX, biglang, bakit bumabagal? Bakit bumabagal? Hanggang dumating ang pagkakataong bigla na lang huminto. Na bukas ka ng bukas, may baterya naman. Tinignan mo yung gauge, pero full tank. Pero ba't ayaw? Ba't ayaw? Natuyuan ka pala ng langis. Alam nyo, tawag po natin kapag natutuyuan ng langis, ano siya? Kumatok. Pag sinabing kumatok yung makina, ibig sabihin yung makina hindi nagagana yun. Kahit na anong gawin mo, pag kumatok ang makina, ang gasolina, pag nawalan ka ng gasolina,
Maghanap ka lang. Lalagyan mo kasi, tatakbo ulit. Baterya, Motolite. Palitan mo. Okay, magpa-series ka, that very moment tatakbo, pero ang kumatok, huminto, ay hindi mo basta-basta. Ganon ang sitwasyon ng mga Israelita, hindi nila alam, malapit na silang kumatok. Alam niyo kapag makina kumatok, alam niyo mangyayari doon sa sasakyan kahit na puno ng gasolina, kahit bago gulong, kahit bago baterya, kahit bagong pintura, kahit bagong mabango ang aircon, kahit bagong detail, pag kumatok ang makina ng sasakyan, it will be unusable. It will be unusable. Hindi na magagamit. Malibang overhaul, which is hindi isang araw. Hindi mura ang gagamitin. Pero yung ganda mong sasakyan, kahit punong-puno ng gasolina, your vehicle, your car will be unusable. Pag dumating na ang punto ng buhay natin na binaliwala natin ang prompting ng Holy Spirit at nagpatuloy tayo sa pamumuhay ng napakatigas na at napakalayo na pala ng puso natin, pero binabaliwala natin ang pagkilos ng Panginoon, time will come that you will be unusable before God. Ang dami mga mananampalatayang ganon. Dati gamit na gamit eh. Dati ang sayang naglilingkod, pero dumating ang pagkakataon, bigla na lang totally nawala. Alam niyo yung problema, hindi dahil ayaw na siyang gamitin ng Diyos, kung hindi napabayaan niya ang kondisyon ng kanyang puso. Hindi lang siya magiging unusable, but unreliable. Mahirap nang dalhin sa malalayong lugar. Mahirap kahit nga pumunta ka lang dyan sa old church natin eh. Kapag kumatok na yung makina at hindi na paayos eh, kahit na mapaandar mo ng konti yan, hindi na. Unreliable na yun. Alam po niyo mga kaibigan, ganyan ang nangyayari sa buhay ng maraming mananampalataya, hindi na unreliable. Bakit ba mayroong mga mananampalataya? Diba? Ang ganda sa umpisa, pero hindi mo pagkakatiwalaan. Hindi mo maaasahan. Walang tibay na maaasahan sa'yo. So umpisa lang okay. Pero hindi magtatagal. Sasabihin ng iba, hindi, pastor, busy kasi ako eh. Ang dami ko siyang ginagawa. At hindi problema yung busyness. Kasi napatunayan natin na kahit lahat naman tayo nagpapagamit sa Diyos eh. Ang church nga natin, yun ang patotoo eh. Diba? Ang dami nating ministries, ang daming involved sa ministries. Hindi dahil kaya tayo involved, wala tayong ginagawa. Kaya tayo involved, may ginagawa tayo, pero dahil ang puso natin tama sa Diyos, natututunan nating ilagay sa kayusan ng lahat ng bagay. Pero kahit walang problema at walang conflict, pero kapag ang puso ng tao hindi tama, ay lahat na ng excuses nandun palagi. Narinig na ba kayo, nakakausap na ba kayo ng mga mananampalatayang ganon? Lahat may dahilan, pero sa ibang bagay, laging may paraan. Totoo naman Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, laging may dahilan. Which is totoo po yun. Again, the heart of the problem is the problem of the heart. Nagiging unreliable. Kaya, sa ministry, sa pagpapagamit sa Diyos, hindi pagalingan eh. Puso ang pinag-uusapan. Di baling hindi ka mahusay, di baling hindi ka ganun kagaling katulad ng iba, di baling hindi ka ganun katalino, alam po ninyo yun. Pero kapag ang tao, kapag may puso, mga kapatid, yan yung ginagamit ng Diyos eh. Kasi yung husay, kayang ibigay ng Diyos. Pero yung puso, tayo magdi-decide doon kung magiging tama. Kaya sabi ng Panginoon, check your heart. Check your heart. Check your heart. At kung meron mang problema ang puso natin at nakikita natin na tayo yung tinutukoy ng Panginoon dito sa bahaging ito, pati mga kaibigan, break up your fallow ground. Make a choice. Decide now. Break up your fallow ground. Huwag mong hayaan na nananatiling matigas ang puso. Kasi time will come, you will be unusable, you will be unreliable, and you will be unsafe. Nawala na nga sa gawain, nandamay pa ng iba, unsafe, ano? Diba? Alam niyo yun yung
Siya na nga, may problema na, ba nandadami pa ng iba para mawala sa gawain ng Diyos? Unsafe na. Ibig sabihin, hindi na safe na mga kasama. May mga Kristiyano umantong sa ganun eh. Again, ang problema, puso. Pinagtagal at pinanatiling matigas ang kanilang puso. Alala niyo yung sinabi ng Book of Revelation? Basahin natin yung Book of Revelation. Chapter 2. Simulan nga natin basahin verse number 1 hanggang verse number 5. Tignan po ninyo, ang dami nilang ginagawa eh. Church of Ephesus. Ang sabi ng Panginoon sa Church of Ephesus, unto the angel of the Church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse number 2. I know thy works. Alam ng Panginoon lahat eh. I know thy works and thy labor. Ang sisipag ng mga to eh, no? Pwede pala, ang dami mong ginagawa at masipag. Pero tignan niyo ang kalalagayan. And thy patience, pasensyoso pa. And how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they were apostles, and are not, and hast found them lying. Talagang studious. Alam na alam kung nanloloko yung mga mangangaral. Alam nila, nagbabasa sila ng Bible eh. Pero tignan niyo ang sabi in verse number 3. And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Faithful. Faithful naman, ano? Pero tignan niyo ang sabi in verse number 4. Nevertheless, kasi lahat ng mga sinabi in verses 1 to 3, panlabas eh. Pero ang sabi ng Panginoon, but nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Pag sinabing love, ano man tinutukoy nun? Di ba puso? Puso. Pwede pala na ang isang mananampalataya, maraming ginagawa, busy, sa panlabas, pag nakikita ng ibang tao, okay. Pero ang Panginoon, masaya na nakikitang gumagawa tayong panlabas. Pero ang number 1 concern ng Panginoon, hindi panlabas. Ang number 1 concern ng Panginoon is puso. Break up your fallow ground. Alarming yon. It should alarm us also. Ang problema sa mga Israelita during the time of Hosea, binaliwala. They took for granted. They rejected the message of Hosea. Pero sa ating mga mananampalataya, I hope and pray, wag natin pabayaan at wag nating baliwalain at hayaan natin mangusap sa puso ng bawat isa sa atin. The message of Hosea is an alarming message. It should have alarmed the Israelites dati pa. But they were not alarmed. Sana sa panahon natin ngayon, maging alarm sa atin at wag nating baliwalain. Pangalawa, not only was it an alarming message, but secondly, the message of Hosea was an appealing message. Appealing. Alam po ninyo, mga kaibigan, itong rebuke ng Panginoon sa pamamagitan ni Hosea sa mga Israelita, ito po'y isang warning and rebuke out of love. Hindi dahil galit lang. Kaya sinabi ng Panginoon through Hosea, nakausapin na sabihin yung sitwasyon ng mga Israelita kasi mahal niya ang mga Israelita. Hindi lang siya galit. Nananaig doon yung pagmamahal. Pagmamahal para sa kanila. Alam po ninyo, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, may mga bagay na kailangang pasalamatan natin. Kahit masakit para sa atin. Kahit hindi magandang pakinggan para sa atin, sa pandinig natin. Kahit rebuke na. Kahit parang ang feeling natin tayo yung pinatatamaan. Pero may mga mensahe at pangungusap ang Diyos na dapat nating pasalamatan. Kasi ang ganung mga rebuke at ganung mga mensahe ng Panginoon para paalalahanan ng bawat sa atin, ito'y nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. It displays God's love for us. Naalala ko tuloy yung sinabi ng talata in Hebrews chapter 12 verse number 6. Anong sabi ng banal na kasulatan? For whom the Lord loveth, He chasteneth.
Ang mga minamahal ng Panginoon, dinidisiplina niya. Napalo niya, nire-rebuke niya. Parang tayo ding mga magulang, tayo mga magulang ngayon, dumaan tayo sa pagiging anak. Amen? Nung tayo mga bata, hindi natin maintindihan ng mga magulang natin. Ang tingin natin sa mga magulang nating kontrabida. Sino sa inyong ganun? Diba? Kontrabida. Ano ba itong nanay ko? Wala nang sinabing tama. Lagi na lang ako mali. Ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Pagkising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nangangatwiran, ayaw namang pakinggan, di ko alam ang gagawin. Estudyante blues, lahat tayo dumaan dyan eh. Diba? Ang tingin ko sa magulang ko dati kontrabide. Kasi lagi na lang ganito, bawal yan, bakit ka gumawa ng ganyan? Bakit? Hindi ko maintindihan dati. Feeling ko di ako mahal ng magulang ko eh. Alam niyo kung kailan ko naintindihan? Naging magulang na tayo, no? Kung naging magulang na tayo, mas grabe pa pala tayo sa mga magulang natin. Na maintindihan natin na kaya pala ganun na magulang natin, hindi dahil pinagbabawalan lang tayo, kundi mahal kasi nila tayo at ayaw nila tayong mapahamak. Ganun din ang Diyos eh. May mga pagkakataong ang Panginoon, ang Holy Spirit, through the preaching of God's Word, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, parang ang feeling natin, sakit naman magsalita ng Diyos. Ba't ganun ang Diyos? Hindi, mga kaibigan, na hindi naiintindihan ng mga Israelita nung panahon na ito, nung sinasabi sa kanila ni Hosea, galing at nagmumula sa pag-ibig yun. Kasi ayaw ng Panginoon na sila ay manatili at magpatuloy sa ganung kalalagayan at estado. Hindi na na-appreciate yung pag-ibig ng Diyos, yung mercy ng Panginoon sa kanila. They took it for granted. At binaliwala nila. At ano naging result bandang huli? Tama ang nasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Kaya yung rebuke ng Panginoon, yung pangangaral na naririnig natin na parang sakit namang magsalita ni pastor. Hindi ako yun. Holy Spirit, yun nangungusap lang sa pamangkin. Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, panahon ni Hosea nung unang panahon, hindi naman alam ni Hosea ang sitwasyon ng mga tao, pero alam ng Diyos at yun yung sinabi eh. Imbis na ma-appreciate nila, naging dahilan para magalit sila, matigas sila, magtakip sila ng kanilang mga spiritual ears. They hardened their hearts before the Lord. At ang nakakalungkot mga kaibigan, binaliwala nila yung pinakitang biyaya ng ating Panginoon sa kanila. Itong message ni Hosea at ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon should appeal to us. It should appeal to us. Hindi maging dahilan para salagin natin. It should appeal to us. Because it is a message that displays God's love for us. Mahal tayo ng Panginoon. It should appeal to us because it is a message that demonstrates God's mercy and grace for us. Ang sabi ng talata in Lamentations 3:22-23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Biyaya at habag lang ng Panginoon. Kaya okay pa tayo ngayon eh. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The message of Hosea should appeal to us because it declares God's plan for us. May magandang plano ang Diyos. Kaya ayaw ng Panginoong manatili kung ganun man ang estado ng ating mga puso at kalalagayan sa Diyos. Ayaw ng Panginoong magpatuloy kasi meron siyang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Ang sabi ng Panginoon in John chapter 15 verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. The Lord wants us to bear fruit.
Yun ang plano ng Diyos eh. At hindi tayo magbe-bear ng fruit hanggat ang puso natin hindi maayos. Hindi natin makikita at mararating yung kalooban ng Diyos sa buhay natin hanggat ang puso natin hindi magiging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, without me, ye can do nothing. Yun ang plano ng Diyos eh. May magawa tayo at magagawa lang natin yan kapag tayo ay nakadikit sa vine. Amen. It declares God's wonderful plan for us. Pangatlo po at panghuli. Yung mensahe po ni Hosea, ito po isang alarming message. Pangalawa, it is an appealing message. Yung pangatlo, ito po yung appropriate message na kailangan natin. This is the appropriate message. Alam mo yung sitwasyon na kinagdadaanan natin, huwag ka nang humanap ng solusyon sa iba. Don't ever think na para gumanda pakiramdam mo, dapat maganda ang paligid mo. Walang mangyayaring ganon. That's impossible. Wishful thinking lang yun. Hindi magiging maganda ang kapaligiran mo. Hindi laging okay ang mararanasan mo. Hindi laging may pera ka sa bulsa. Hindi laging maganda ang takbo ng negosyo. Hindi lagi kang may trabaho. Hindi laging okay ka sa kung ano man ang ginagalawan mo at ginagawaan mo ng... Hindi laging ganon. Hindi laging ganon. Pero kahit na hindi maging okay ang paligid, pero kapag ang puso ng tao tama, magiging maayos lahat. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan in the midst of the storm. Kapag ang puso natin in tune with God, katulad ng sinabi ni David, yea, though I walk through the valley, kahit kamatayan na ang kinakaharap mo, but I will fear no evil because I know that thou art with me, O Lord. Kapag tama ang puso ng isang mananampalataya, walang bagay na magtatanggal ng saya sa buhay niya. Walang problema, mga kaibigan, na magtatanggal ng pag-asa sa buhay niya. Walang pangangailangan at walang sitwasyon, mga kaibigan, na mag-aalis ng kapayapaan ng puso niya. Kapag ang puso natin ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Ito yung appropriate message na kailangan natin. Hindi mensahe galing sa inaantay natin mag-message sa atin. Para sumaya ako, kailangan makatanggap ako ng message kay ganito eh. Malungkot ako, kailangan ko ng may makakausap, tagal ko nang inaantay na mag-message sa akin. Hindi man lang hindi yun ang kailangan nating mensahe. Kailangan nating mensahe para bumuti ang pakiramdam natin at maging tama ang sitwasyon natin at ang puso natin. Mensahe na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Ito yun. God's Word. Sabi nga ng Psalm chapter 119 verse number 9, wherewithal shall a young man cleanse his way. Ang sabi ng psalmist, by taking heed thereto according to thy word. According to may problema ba puso natin? Mabigat ba? Alam ba nating may mabigat, matigas, madumi? Ang sabi ng Panginoon, paano bang malilinis? Paano bang mapapalambot ang puso ng tao? Ang sabi ng salita na, by taking heed thereto according to thy word. Itong mensaheng kailangan mo. Hindi magandang balita galing sa boss mo na ikaw ay mapopromote. Bagaman kung mapopromote ka, congratulations. Hindi yung magandang balita na maririnig mo galing sa isang tawag na, uy, nanalo ka sa loto. Huwag na kayong tatayaan ng loto, baka may tumataya pa ng loto sa inyo. Ha? Magtiwala tayo sa Diyos. Pero hindi na magbibigay ng saya sa iyo, magbibigay ng saya sa puso natin at appropriate na mensahe na kailangan nating marinig at matanggap yung salita ng Diyos. God's Word. Pag ang salita ng Diyos ay natanggap natin sa ating mga puso, lahat ng bagay magiging maayos. Magiging malinis tayo. Amen? Magiging magaan ang ating pakiramdam. Bubuti ang ating pananaw. At asahan po niyo magiging maayos ang ating magiging kinabukasan. Ang challenge, break up
your fallow ground. Kamusta ang puso natin, mga kapatid? How's our heart? Physically, magpa-check up tayo. Medyo ko tumataas yata. Doktora, kailangan ko ng... Parang feeling ko, parang tumataas ang presyon ko. Ang cholesterol ko. Hindi lang physical heart. Sa atin, pagdating sa regular check-up, okay tayo. Regularly. Pero na tayong maintenance. Iniinom natin regularly. Okay. Ganda. Pagpatuloy ninyo. Pero huwag niyong pabayaan yung pinakamahalaga sa lahat. Check your heart. Check your heart. Kamusta puso natin? Kamusta? Hindi man natin sinasabing wala na ang Diyos eh. Andun pa naman lagi eh. Christians tayo eh. Pero baka mamaya 1/4 na lang ang bahagi ng Panginoon sa puso natin at punong-puno na ng iba't ibang mga bagay na ang Panginoon na isa-sideline na natin, na isasantabi na natin at hindi na nagiging sentro ng puso at buhay na. If that's the case, huwag niyo hayaan. Break it up. Break up your fallow ground. At hayaan nating ang presensya, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig ng Diyos ang siyang maranasan natin sa ating mga buhay. Let us break up our fallow ground. Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Tayo at ang Diyos ang nakakaalam. Ang panalangin ko po, maging blessing sa ating lahat. Don't ever think na itong mensaheng ito para sa inyo lang. Hindi, para sa ating lahat ito. Para sa atin, para sa akin, para sa ating lahat ng mga mananampalataya. Mahalagang paalaala ito ng salita ng Diyos sa atin. Kasi may mga pagkakataon na nagiging basis natin para sabihin natin okay tayo yung ginagawa nating panlabas. Kala natin okay. Okay, hindi ko sinasabing tumigil kayong umattend ng church. Hindi ko sinasabing maging part tayo ng ministry. Pero katulad ng sinabi ng Panginoon sa Ephesus Church, I know thy works. I know it. I know it. Alam ng Panginoon kung gaano tayong kasipag, katapat sa ginagawa natin, responsible. Pero katulad ng sabi ng Panginoon, but I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Kamusta yung puso natin? Kamusta yung spiritual heart natin? Malambot pa ba? Ano ba yung love sa Panginoon? O nawala na? Natabunan na? O marahil tumigas na? It's between you and God. Nawa, maging blessing sa atin, mangusap sa atin, at katagpuin tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Itong kailangan natin. This is the appropriate message that we need today. Kung meron man tayong mga problema, mga pinagdadaanan sa buhay, at nangangailangan tayo ng kilos ng Panginoon, mahalaga, the Lord will provide your needs. The Lord will give you healing sa physical na sitwasyon mo. Pero ang pangangailangan babalik eh. Ang sakit, pwedeng bumalik. Pero kapag ang puso, hindi naging maayos at hindi naging tama, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, hindi magiging maayos ang buhay. At ang puso natin, kailangan natin ngayon ay surrender ang puso natin at ipahipo natin sa Diyos. Lord, bungkalin mo po. Hindi ko kaya mag-isa. Pero Panginoon, ang kaya ko lang pong gawin, i-recognize ko. Pero sa pamamagitan ng Holy Spirit, Panginoon, basagin mo po ang puso ko. Yung dating presensya mo na damang-dama ko, Panginoon, na hindi ko na nararamdaman, na unti-unti nawala na. Yung dating saya ng puso ko maglingkod sa iyo ngayon, parang napipilitan na lang. Yung relationship ko na dating intact, napakalapit ngayon, ang feeling ko napakalayo. Bakit hindi ngayong oras na ito humingi tayo ng revival from the Lord? Lord, please break up. Help me break the fallow ground. Ayusin mo po ang puso ko. Kung ito po ang panalangin natin, o so kung papaano mang kaparaanan, na ang Diyos ay nangusap sa atin ngayong pong gabing ito sa mensahe na ating narinig. Ngayong gabing ito, kausapin natin ng Diyos. Talk to God. Talk to God. Kung idinidil kayo ng Diyos, makipag-deal kayo sa Diyos. Lord, ito po ako. Ito po yung totoong sitwasyon. Lord, ikaw ang nakakaalam. Ayoko pong magpatuloy ng hindi tama ang anumang bagay. Ayusin mo po at itama mo lahat ng bagay. Kung ang Panginoon nangungusap sa atin, ngayong oras na ito,
Lapit tayo sa Diyos, manalangin tayo, maging honest tayo, maging mababa tayo. Let us humble ourselves before the Lord, and He will lift you up. He will lift you up. Tatayo ka ng Panginoon. Pararamdam sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagkilos. I-revive niya ang ating mga puso. At ipaparamdam niyang muli ang saya ng paglilingkod sa ating Panginoon. Come on, God bless you. Talk to God. Talk to God. Be honest. Talk to God. Talk to God. Talk to God. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa iyong salita. Kung ito po'y naging paraan para kami po'y i-rebuke. Salamat po sa rebuke. Salamat po sa reminder. Salamat po, Panginoon, sa paalaala. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang layunin at ang gusto mo sa buhay namin, Lord, ay para sa aming ikabubuti. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga salita mong nahasik sa aming mga puso ay magbunga. Nawa ay naihasik, Panginoon, at naitanim sa matatamang mga puso. Ito po, Panginoon, ay gagawa ng pagbabago sa aming mga buhay, na mararanasan naming muli, Panginoon, yung saya, yung init ng paglilingkod, yung ganda ng pakiramdam ng aming relasyon sa aming Panginoon ay mabuti at maayos. Bless mo po ang aming mga puso. Pagpalain mo ang inilalapit ng iyong mga anak. Panginoon, muli sa loob ng isang linggo na kami po ay haharap sa aming mga pagtatrabaho, yung iba po ay babalik uli sa pag-aaral, maghahanap buhay ang iba, iba't ibang mga tao ang aming makakasalamuha. Lord, tulungan mo po kami, paalalahanan mo kami palagi. Ayusin mo po ang aming mga puso. Kumilos ka sa buhay namin. At patuloy na maganap sa aming mga buhay ang iyong magandang plano at kalooban. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. At amen.